Welcome back sa akin channel at magandang araw sa inyo. Sa malinaw na paglabag sa due process at kitang-kita na fishing expedition ang ginagawa ng Kongreso sa kanilang impeachment hearing laban kay Vice President Sara. Matapos nga nilang mag-issue ng subpoena upang mangalap ng mga ebidensya. Maliwanag nga na naghahanap pa ng ebidensya ang House Committee on Justice na dapat sa una pa lamang mayroon ng ebidensyang hawak ang complainant. Hindi na dapat mag-fishing expedition pa, hindi na dapat humanap pa ng ebidensya. Kaya't malakas ang tsansa nakakatigan ng Korte Suprema ang inihaing petisyon ng kampo ni Vice President Sara. Panoorin natin ang video. Sa ibang balita, kumpiyansa ang kampo ng pangalawang Pangulo Inday Sara Duterte na kakatigan ng Korte Suprema ang kanilang petisyon laban sa impeachment proceedings sa Kamara. Narito ang balita ni Daniela Paulite. Positibo ang pananaw ni Atty. Salvador Paulo Panelo Jr. sa inihaing petisyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte laban sa impeachment proceedings ng House Committee on Justice sa Korte Suprema. Giit ni Panelo, malinaw na paglabag sa due process at tila fishing expedition ang ginagawa ng Kamara. Totoo naman. Matapos mag-issue ng mga subpoena ang Kamara para mangalap ng mga ebidensya kaugnay sa mga aligasyon laban sa Vice Presidente. Dapat hindi sila ngayon nang naghahanap ng ebidensya. Totoo. Dapat nabigay na ito ng mga complainant. Tapos susuriin nila kung sapat na ito. Hindi ito pwedeng fishing expedition na ngayon sila magsasabpina ng kung ano-anong klaseng dokumento na hindi naman nabanggit doon sa mga complaint Totoo. para hanapan ng ebidensya yung mga aligasyon. Naniniwala rin si Panelo na pre-judge na ang kaso at layon lang umanong sirain ang reputasyon ni Vice President Sara para harangan ang posibleng pagtakbo nito sa 2028. Hindi nila kayang talunin si VP Sara sa patas na labanan, whether sa impeachment or sa eleksyon. Kaya ginagawa nila, inaabuso nila yung poder nila dyan sa House Justice Committee para siraan na lang si VP Sara. Bagamat itinanggi ng Korte Suprema ang hiling na Temporary Restraining Order o TRO, pinagpapaliwanag naman ito ang Kamara sa loob ng 10 araw hinggil sa legalidad ng nasabing proceedings. Sakali namang matuloy ang impeachment proceedings sa April 14, magandang pagkakataon anya ito upang makita ng Supreme Court ang pang-aabuso ng mababang kapulungan. Totoo. Supreme Court justices, impeachable officers din yan. Oo nga. So kapag hindi nila hinarangan ito, Maaaring matulad. nangangahulugan na pwede rin gawin sa kanila ito. So yung April 14 is an opportunity for the justices to To see see. just how abusive and just how illegal this process is. Samantala, tinitingnan na rin ni Panelo kung magsasampa ng panibagong kaso laban kay Ramil Madriaga base sa mga sasabihin nito sa pagdinig sa April 14. Matatanda ang pinayagan ng Manila RTC Branch 21 ang hiling ng House Committee on Justice na tumistigo si Madriaga laban sa Vice Presidente. Si Panelo ang tumatayong legal counsel ni VP Sara sa perjury case na una na nilang isinampa laban kay Madriaga. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal Daniela Paulite, SMNI News. So ano nga ba ang ginawa ng Korte Suprema doon sa inihaing petisyon ni Atty. Torion at ni Vice President Sara? So ang nangyari, pinagsama, consolidated ang mga petisyong inihain ni na Atty. Torion at ng iba pa at si Vice President Sara. Ang mga kasong ito ay laban sa House Committee on Justice at sa House of Representatives. Ay ang tanong, nag-grant na ba yung petisyon? Hindi pa. Sa ngayon, hindi pa nagpapasya ang Korte Suprema kung tama o mali ang mga aligasyon. Hindi din nag-issue ng TRO. Ano nga ba ang utos ng Korte Suprema? Inatasan nila ang respondent, ang House at Committee na magsumite ng kanilang komento o sagot sa loob ng 10 araw mula sa pagtanggap ng abiso. Ibig sabihin, hinihingi muna ng Korte Suprema ang panig ng kabilang side bago magdesisyon. Ano ang issue sa mga petisyon? Ang pangunahing tanong, sumunod ba sa konstitusyon ang mga hakbang ng House Committee on Justice sa pagproseso ng impeachment complaints? Dito papasok yung mga usapin tulad ng tamang proseso, constitutional limits, halimbawa, yung 1-year bar o posibleng grave abuse of discretion. Ang Korte Suprema
ay hindi magdedesisyon kung dapat bang tanggalin si Vice President Sara. Ang tinitingnan lang nila dito ay kung sinunod ba ang konstitusyon sa proseso. Kung may paglabag, maaaring maapektuhan o mapahinto ang proceedings. Naku po. Sa ngayon ay wala pang final ruling. Nasa early stage pa yung kaso kung saan kinukuha pa lamang ang Korte Suprema ang panig ng lahat. Pero kung ako ang tatanungin, siguro the Supreme Court and Bank will stop the mini trial na siyang isinasagawa ngayon ng Committee on Justice. Obviously naman na yung kanilang ginagawang mini trial hindi naman nila function. It is the sole power of the Senate para gawin itong mga ito. Yung mga pag-issue ng subpoena, pareho lang yun ng ginagawa ng Senado sa Senate trial. So bakit magsasagawa ang Kongreso, ang Committee on Justice, kung doon lamang isasagawa o nararapat trial sa Senado? Pero ito pa ang isang issue. Hindi ba't merong sinabi si Representative Leila de Lima na nilabel niya ang Korte Suprema o ang ating Supreme Court na Sara's Court porque pinaboran lamang ng desisyon ng Korte Suprema para kay VP Sara? Ay tatawagin ng Supreme Court? Abay makakaapekto pala itong mga pinagsasabi ni Leila de Lima sa impeachment na ito. At maaari pa siyang ma-indirect contempt. Panoorin natin ang video. Po sa paghakbang ng Korte Suprema, mali po ba na magpasaklolo yung isang individual kung meron siyang nakikita? Kasi after nung dumulog ang pangalawang Pangulo, abay pinuna ang naging hakbang ng Vice President ng ilan sa mga taga-andyan sa House Inggit Committee yan. on Inggit ka, de Lima. Justice. Grabe yung kanilang mga pagpuna na para bang walang karapatan ang pangalawang Pangulo Oo nga. na mag-question doon Kayo-kayo sa lang. kanilang ginagawa. Alam mo, natural talaga maging defensive sila kasi mali yung kanilang ginagawa eh. Kasi kung tama, hindi ganun ang kanilang reaction. Mhm. So that kind of reaction Mga abogada on their pa part naman. only proves na mali yung kanilang ginagawa. Meron pa nga sinabi si Representative De Lima na yung Supreme Court daw ay Sara's Court. Mhm. You know, that is contemptible or contumacious or she may be cited in contempt. Ayun. Indirect contempt of court for saying that. Kasi very irresponsible itong si Yes. Representative De Lima in labeling Supreme Court. as an officer of Mhm. the court. Siya ay bilang abogado, more than a congressman, dapat respetuhin niya ang Korte Suprema. Kami mga abogado, like myself, Attorney Manuelito Luna and the others, nasasaktan kami every time na binabastos ang Korte Suprema kasi ang aming duty under the law is to protect the Mhm. integrity and the image of the Supreme Court. Yes. Sayang itong si Representative De Lima eh. Ito na sana yung kanyang panahon para bawiin, Mhm. para baguhin yung kanyang imahe Imahe, na yes. nasira dahil din sa kanyang mga ginagawa before. Pero ngayon, nadagdagan yung kanyang kasalanan sa court by labeling the Supreme Court as the Supreme Court, the highest court of the land. Mhm. It is the last bastion, the final arbiter. Natural, kung merong paglabag sa karapatan ng isang individual kaya ni Vice President Sara Duterte at merong grave abuse of discretion, akyat talaga yan Tama. to Mhm. seek refuge and protection from the court. Hindi po yan unnatural, hindi yan illogical, hindi yan pagtakas doon sa accountability. Mhm. So, tinitwist ngayon ng House Committee on Justice, some members thereof, itong paggalaw, itong ginawa ni Vice President Sara Z. Duterte. And we, the public, are well aware of the action of the Vice President, which is in accordance with law, in accordance with her rights, under the Bill of Rights, and in accordance with the Constitution. Ang mali dito, Committee on Justice. Mhm. Opo. Sayang nga. Sayang. Hindi ba't nasira ang imahe noon ni Leila de Lima dahil sa mga pinagbabawan na gamot na ito? Nakulong siya sa bilibid, mga pinaggagawa.
sira ang kanyang imahe. Ngayon nga dapat yung gumawa siya ng tama, ng makabuluhan. Bumawi siya, itayo niya yung nasirang imahe niya, pabanguhin ang pangalan. Ang ginagawa niya ngayon. Ginagawa niya ngayong madumi ulit ang kanyang pangalan, mas lalong madumi ulit. Sabagay, ganito naman talaga yung mga pink. Hindi talaga nagbabago yata. Maliban na lamang dito kay Atty. Rowena Guanzon na nagising na sa katotohanan. Sayang nga si Leila de Lima. Panahon na para magbago, hindi pa rin nagbago. Ang gusto nila kasi, sa lahat ng bagay, maging ang Korte Suprema ay papabor sa kanila. Yun ang kanilang gusto. Lahat ng bagay, papaboran sila. Ano yun? Lahat ng bagay na gustuhin ninyo kahit masama na, kahit hindi na karapat-dapat, kahit illegal, sa inyo pa rin mapupunta? Ang swerte nyo naman. Excited na ba kayong malaman na umaksyon na, makapagdesisyon na ang Korte Suprema sa ginawang petisyon o sa inihain na petisyon ni VP Sara? Ipatigil kaya ang impeachment hearing na ito na isinasagawa ng Kongreso laban kay VP Sara? Aba, i-comment mo na yan sa comment section at magkita-kita ulit tayo.